Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, my dear soulmates. Muli, ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang Soul Tales. Samahan ninyo akong pakinggan ang isang kwentong magpapaalala sa atin kung gaano katatag ang puso ng isang pamilyang nagmamahalan. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Paano kung ang 5 taon ng iyong pagsasakripisyo sa ibang bansa ay mauuwi lang sa isang pagbabalik na sisira sa lahat ng inakala mong totoo? Sino po sila? Ang tanong ay simple. Binitawan ng isang babaeng hindi pamilyar mula sa likod ng rehas na bakal ng gate. Ngumiti si Adrian. Ang bigat ng daladalahan niya ay hindi alintana. Ang ngiti niya ay abot-tenga. Sa wakas nakauwi na siya. Magandang araw po. Ako po si Adrian. May-ari po ng bahay na to. Nawala ang nangiti sa mukha ng babae. Napalitan ito ng pagtataka. Tapos ay inis. Ano? Imposible yan. Kami ang nakatira dito. 1 taon na. Tila nabingi si Adrian. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada, ang huni ng mga ibon, ang init ng araw. Lahat ay biglang nawala. Napalitan ng isang ugong sa loob ng kanyang tainga. Nagkakamali po yata kayo. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka nangungupahan lang po kayo? Kausapin ko lang po sana ang tiyahin ko, si Lorna. Sumimangot ang babae. Walang Lorna dito at hindi kami nangungupahan. Binili namin ang bahay na to, legally. Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka na. Isang malakas na kalabog ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. Ang tunog ng bakal na gate na isinara ng buong puwersa sa harap ng kanyang mukha. Nakatayo lang siya roon, tulala. Ang mga pasalubong na bitbit niya para kay Elara at Junior ay tila naging pabigat na mga bato sa kanyang mga kamay. 5 taon. 5 taon sa gitna ng dagat, kung saan ang kalaban mo ay ang alon at ang nakakapasong init ng araw. 5 taon na ang unan mo tuwing gabi ay ang larawan ng iyong mag-ina. Bawat sentimong ipinadala niya, bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo, lahat para sa bahay na ito, ang bahay na pangarap niya. Ang bahay na ngayon ay may ibang nagmamay-ari. Hindi niya alam kung paano siya nakaalis sa harap ng gate na yon. Ang mga paa niya ay may sariling isip. Dinala siya sa isang tricycle. Ang bibig niya ay may sariling buhay. Binigkas ang isang address na matagal na niyang hindi naririnig. Ang address ng mga magulang ni Elara bago sila lumipat. Habang papalapit ang tricycle, ang magagandang bahay ng subdivision ay napalitan ng magkakadikit na bubong na yero. Ang sementadong kalsada ay naging maputik na eskinita. Bawat liko, tila isang patalim na lalong bumabaon sa kanyang puso. Huminto ang tricycle sa dulo ng isang maliit na eskinita. Itinuro ng driver ang isang paupahang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Diyan daw po yung hinahanap niyo. Bumaba si Adrian. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. May mga batang naglalaro sa putikan. May mga nag-iinuman sa isang tindahan. May mga asong pagalagala. At sa dulo ng lahat ng iyon, sa isang bukas na pinto, nakita niya siya, si Elara, naghuhugas ng pinggan sa isang maliit na lababo. Mas payat. May mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero siya pa rin iyon. Ang kanyang Elara. Elara, napahinto ito. Dahan-dahan itong lumingon at nang makita siya, ang hawak nitong baso ay nahulog sa semento at nabasag. Ang mga mata niya ay nanlaki, napuno ng gulat, ng sakit at ng luhang kanina pa gustong kumawala. Walang nagsalita. Isang yakap lang ang sumagot sa lahat. Sa loob ng yakap na yon, ibinuhos ni Adrian ang 5 taon ng pangungulila, ang 1 oras ng impyerno. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, na ang tanging ilaw ay isang bumbilyang nakasabit, umupo sila.
Ang amoy ng mamasa-masang pader ay nanunuot sa ilong. Anong nangyari? Tanong ni Adrian. Ang boses niya ay basag. Umiiyak na ikinuwento ni Elara ang lahat. Kung paano sila kinausap ni na Tita Lorna at Tito Ramon. May mga papeles daw na kailangang ayusin. Kailangan lang daw ng pirma niya para sa tax declaration. Nagtiwala siya. Sila ang pamilya. Sila ang pinagkakatiwalaan ni Adrian. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang utos. Hindi na raw sila pwedeng tumira sa bahay. Naibenta na raw. Sinubukan niyang tumawag kay Adrian, pero pinagbantaan siya. Huwag na huwag daw siyang magsusumbong, kundi idadamay nila si Junior. Natakot siya para sa kaligtasan ng anak niya at para sa kaligtasan ni Adrian sa gitna ng dagat. Ayaw niyang guluhin ang isip nito, kaya tiniis niya. Naghahanap siya ng trabaho, humanap siya ng matitirahan, nag-ipon para sa araw-araw, naghintay. Sila, humihikbing sabi ni Elara. Sila ang kumuha ng lahat, Adrian. Sina Tita Lorna, ninakaw nila ang lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Adrian. Ang tiwala niya, winasak. Ang sakripisyo niya, ginawang basura. Ang pamilya niya, itinapon na parang basahan. Biglang bumukas ang pinto. Isang batang lalaki ang pumasok, nakasuot ng uniforme sa paaralan na medyo kupas na. Si Junior, ang kanyang anak. Malaki na. Tumigil ang mundo ni Junior nang makita ang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang mga mata niya ay kumislap. Tay? Tumayo si Adrian. Nanginginig ang mga tuhod. Lumapit ang bata. Hindi ito humingi ng pasalubong. Hindi ito nagtanong kung bakit ngayon lang siya dumating. Mahigpit lang itong yumakap sa mga binti ng kanyang ama. At sa gitna ng katahimikan ng masikip na kwartong yon, isang bulong ang bumasag sa puso ni Adrian. Akala ko di ka nababalik, Tay. Doon, sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagkalito ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na mainit at mapanganib. Galit. Humiwalay siya sa pagkakayakap. Hinaplos ang ulo ng kanyang anak at tumingin kay Elara na may bagong apoy sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Hindi pwede to. Bulong niya. Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Pupuntahan ko sila. Ngayon din. Hindi na kumatok si Adrian. Ang kamao niya ang dumadagundong sa gate na bakal. Ang parehong gate na isinara sa mukha niya kanina. Bawat kalampag ay may kasamang bigat ng 5 taon ng sakripisyo at 1 oras ng pagkawasak. Hindi na siya ang OFW na sabik umuwi. Isa siyang asawang nasaktan, isang amang nagngingit-ngit sa galit. Bumukas ang isang maliit na bintana sa tabi ng gate. Ang mukha ni Tita Lorna ang lumitaw. Ang pagkainis sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat, tapos ay ng isang ngiting pilit. Adrian, iho, ikaw pala yan. Bumukas ang gate, pero hindi na ito ang Tita Lorna na naaalala niya. Ang dating simpleng bestida ay napalitan ng isang mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos at may kumikinang na mga alahas sa kanyang leeg at mga daliri. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang Tito Ramon, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Ang mga kamay nito ay nasa bulsa, pinaglalaruan ng isang bagay na kumakalansing. Ang hangin ay amoy tagumpay, isang tagumpay na hindi kanila. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Adrian, ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Saan ang pamilya ko? Bakit niyo sila pinalaya sa sarili kong bahay? Tumawa si Lorna, isang tawang hindi masaya, kundi mapanlait. Adrian, Adrian, kalma ka lang. Pumasok ka muna. Mag-usap tayo. Hindi ako papasok sa bahay na yan hanggat hindi niyo sinasabi sa akin ang totoo. Nagbago ang mukha ni Lorna. Nawala ang pagkukunwari. Ang totoo? Sige, gusto mo ng totoo? Lumapit ito.
Ang boses ay parang isang ahas. Ang totoo, Adrian, ay iniligtas lang namin ang ari-arian mo. 5 taon kang wala. Akala mo ba hindi naluluma ang bahay? Hindi nasisira? Kami ang nag-alaga. Kami ang gumastos. Utang na loob mo yon sa amin. Hindi makapaniwala si Adrian sa kanyang naririnig. Utang na loob? Ipinapadala ko ang lahat ng sahod ko sa inyo. Para sa bahay, para sa pamilya ko. At ginamit namin, sagot ni Lorna. Isang investment. Masyado kang impractical, Adrian. Bahay lang? Sa tulong ni Don Rafael, isang importanteng tao, naayos namin ang mga papeles at naibenta namin sa tamang halaga. Mas malaki ang kinita natin. Natin? Halos pasigaw na, sabi ni Adrian. Walang natin. Pera ko yon. Bahay ko yon. Buhay ng pamilya ko yon. Doon na nag-angat ng tingin si Ramon. Mabilis niyang inilabas ang kamay mula sa bulsa. Hawak nito ang isang susi, ang susi ng isang bagong-bagong SUV na nakaparada sa garahe, kumikinang sa ilalim ng araw. Ang simbolo ng kanilang kataksilan. Wala ka nang babalikan dito, Adrian, sabi ni Lorna. Ang boses ay malamig na parang yelo. Inabutan siya nito ng ilang lukot na libo. O eto, magpasalamat ka. May konti ka pang naabutan. Pamasahe mo pa uwi sa kung saang squatter man kayo nakatira ngayon. Ang kahihiyan, mas masakit pa ito sa sampal. Ang pera na galing sa sarili niyang dugot pawis, ngayon ay ibinibigay sa kanya na parang limos. Itinabig ni Adrian ang kamay ni Lorna. Nagkalat ang pera sa semento. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang kailangan ko ay hustisya. Isusumbong ko kayo. Sa pulis, sa barangay. Ang nangiti ni Lorna ay bumalik. Isang nangiting nakakakilabot. Lumapit ito at bumulong. Sapat lang para marinig ni Adrian. Subukan mong gumawa ng eskandalo, Adrian. Baka hindi lang bahay ang mawala sa'yo. Baka pati ang mag-ina mo. Pagsisihan mong binalikan mo pa. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Adrian. Mas malakas pa sa kanyang galit. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Muling isinara ang gate. Sa pagkakataong ito, mas dahan-dahan, mas mayabang. Iniwan si Adrian na nakatayo sa labas mag-isa. Ang dating galit ay napalitan ng matinding kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang bahay. At ngayon, ang pamilya niya ay nasa panganib. Para siyang isang sundalong umuwi mula sa giyera para lang matuklasan na ang sarili niyang kampo ay sinakop na ng kalaban. At siya, wala man lang dalang kahit isang bala. Ang paglalakad pabalik sa masikip na eskinita ay mas mabigat kaysa sa pagpunta. Bawat hakbang ni Adrian ay tila may nakadagang sako ng semento. Ang apoy ng galit na nag-aalab sa kanya kanina ay unti-unting namatay. At ang naiwan ay ang malamig na abo ng pagkatalo. Talunan. Iyon ang salitang umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang talunan na umuwi sa kanyang pamilya. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, ang naabutan niya ay isang eksenang lalong dumurog sa kanyang puso. Si Elara, sa kabila ng sarili niyang sakit, ay matiyagang sinusubuan si Junior ng kanin at isang maliit na pritong isda. Ang bawat subo ay may kasamang ngiti. Isang ngiting pilit na itinatago ang bigat ng kanilang mundo. Nakita nila siya. Nakita nila ang pagkagapi sa kanyang mga mata. Walang nagtanong. Ang katahimikan ay sapat ng sagot. Umupo si Adrian sa isang sulok, isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang bango ng sinaing at isda, na dati ay amoy ng isang tahanan, ay tila nanunuya sa kanya ngayon. Anong klaseng haligi ng tahanan siya? Ipinagkatiwala niya ang lahat. At ngayon, wala siyang maibigay sa kanyang pamilya, kundi isang kwartong amoy amag at isang kinabukasang walang kasiguraduhan. Kumain ka muna, Adrian. Narinig niyang sabi ni Elara. Ang boses ay malumanay. Umiling siya. Wala akong gana. Naramdaman niya ang paglapit ni Elara. Umupo ito sa tabi niya. Hindi ito nagsalita.
Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Ang kamay ni Elara, magaspang na. May mga kalyo mula sa paglalabada at paghuhugas ng pinggan. Ang mga kamay na dati ay napakakinis na pinangakuan niyang hindi na muling magtatrabaho kapag nakauwi na siya. Isa na namang pangakong napako. Pero sa hawak na yon, may naramdaman si Adrian na iba. Hindi awa, kundi lakas. Ang tahimik na katatagan ng isang babaeng tiniis ang lahat para sa kanyang anak, para sa kanya. Inangat ni Adrian ang kanyang ulo at tiningnan ng maigi ang asawa. Nakita niya ang pagod, oo, pero sa likod noon ay may determinasyon. Isang kapangyarihan na hindi matitinag ng kahit anong hirap. Hindi siya umiyak sa harap niya. Hindi siya nagreklamo. Hinawakan lang siya nito na parang sinasabing, kahit anong mangyari, nandito ako, tayong dalawa. Pagkatapos ay napatingin siya kay Junior. Tapos nang kumain ang bata, tahimik na naglalaro ng ilang pirasong bato sa sahig. Isang batang dapat ay tumatakbo ngayon sa malawak na hardin ng kanilang bagong bahay. Isang batang dapat ay may sariling kwarto, puno ng mga laruan na pinangako niya. Ang pagsugod kanina, ang pagsigaw, walang nangyari. Ipinamukha lang sa kanya na wala siyang kapangyarihan, na ang galit ay walang silbi laban sa pera at impluensya. Kung susugod siya, nang susugod na parang isang galit na toro, mauubos lang ang lakas niya at lalo lang malalagay sa panganib ang kanyang mag-ina. Hindi galit ang solusyon, kundi talino. Sa gitna ng dagat, natutunan niyang pag-aralan ang makina. Kailangan mong malaman kung saan ang bawat tornilyo, kung paano gumagana ang bawat pyesa bago mo ito ayusin. Kung may sira, hindi mo ito binabasag. Pinapasok mo ito. At doon, sa gitna ng amoy ng kahirapan at sa tabi ng kanyang matatag na asawa, isinilang ang isang plano. Isang plano na nakakakilabot sa lamig. Isang plano na mangangailangan ng lahat ng kanyang lakas, pagtitimpi at pagpapakumbaba. Sinabi nila, natalunan ako, Elara. Bulong ni Adrian, pero ang boses niya ay hindi nabasag. Mayroon na itong talim. Sige, ipapakita ko sa kanila kung anong kayang gawin ng isang talunan. Kinagabihan, hindi makatulog si Adrian. Himbing na ang mag-ina niya, magkayakap sa iisang manipis na banig. Pinagmasdan niya sila sa dilim. Sila ang kanyang mundo. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Elara. Ang kanyang mga daliri ay dumapos sa kupas nitong t-shirt na suot. Sa ilalim ng braso, napansin niya ang isang maliit na tahi. Isang maliit na punit na maingat na tinahi para mapakinabangan pa. Isang maliit na detalye na sumisigaw ng lahat ng hirap na tiniis nila habang siya ay wala. Tumayo siya. Ang desisyon ay buo na. Kinabukasan, bumalik si Adrian sa gate. Ang parehong gate kung saan siya iilang beses nang ipinagtabuyan. Nang lumabas si Lorna, nakapameywang at handa na namang magalit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Sa harap ng kanyang tiyahin na nagnakaw ng kanyang mga pangarap, sa harap ng bahay na itinayo ng kanyang dugo at pawis, dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Inangat niya ang kanyang mukha. Puno ng pagsusumamo at pagkagapi na pinraktis niya buong gabi. Tita, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Tulungan niyo po ako. Patawarin niyo na po ako sa inasal ko kahapon. Nagugutom na po ang pamilya ko. Kahit anong trabaho, tita. Kahit maging utusan niyo pa ako, papasukin ko. Isang nangiting mapanlait ang sumilay sa mga labi ni Lorna. Ang makita si Adrian na nakaluhod sa kanyang harapan, nagmamakaawa, ay mas matamis pa sa lahat ng perang ninakaw niya. Ito ang tunay na tagumpay. Tumayo ka dyan. Utos niya, puno ng pagkasuklam. Nakakahiya. Baka may makakita pa sa'yo. Tiningnan niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Sige, dahil sa magandang pinagsamahan, pagbibigyan kita.
Pwede kang tumira sa dating kwarto ng mga katulong sa likod. Ang trabaho mo? Lahat ng ipag-uutos ko. Malinaw? Opo, tita. Maraming salamat po. Sagot ni Adrian. Ang ulo ay nanatiling nakayuko para itago ang ningas sa kanyang mga mata. Nagsimula ang bagong buhay ni Adrian. Siya, na dapat ay ang hari ng bahay na yon, ay naging alipin. Sa umaga, siya ang tagagapas ng damo sa hardin. Tinitiis ang sikat ng araw habang pinapanood ang mamahaling sasakyan ni Ramon na nililinis niya hanggang sa kuminang. Siya ang tagabuhat ng mga pinamili ni Lorna, ang tagatapon ng basura, ang utusan para sa lahat ng bagay. Ang pinakamasakit ay ang mga tingin ng mga dating kapitbahay na nakakakilala sa kanya. Nakikita niya ang awa sa kanilang mga mata, ang mga ibinubulong na tanong. Ang kahihiyan ay parang isang balabal na mabigat at makati. Pero isinusuot niya ito araw-araw nang walang reklamo. Sa labas, siya ay isang taong wasak, isang taong sumuko na. Pero sa loob, ang kanyang isip ay hindi natutulog. Habang nagwawalis, kinakabisado niya ang bawat tunog. Ang oras ng pag-alis at pagdating ni na Lorna at Ramon. Habang nagdidilig, tinitingnan niya ang bawat bintana. Hinahanap kung alin ang mahinang trangka. Bawat utos, bawat pag-uusap na naririnig niya, ay iniipon niya na parang mga piraso ng isang puzzle. Siya ay isang anino sa sarili niyang tahanan, isang espiyang nagbabalat kayong talunan. Isang hapon, inutusan siya ni Lorna na linisin ang lumang bodega sa likod bahay. Itapon mo na lahat ng basura dyan, sabi nito. Nangangamoy daga na. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at mga lumang alaala. At sa isang sulok, nakita niya ito. Isang karton na puno ng mga laruan. Ang mga laruan ni Junior. Ang maliit na robot na unang hiningi nito sa kanya. Ang mga laruang kotse na pinag-ipunan niya. Basta na lang itinambak doon na babalutan ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang bawat piraso ng alikabok sa mga laruang yon ay parang isang sampal, isang paalala kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Sa kanyang pagmamasid, may isang bagay siyang napansin. Isang kwarto sa pasilyo sa ikalawang palapag, ang dating opisina ng kanyang ama. Palagi itong nakasara, nakakandado, habang ang ibang mga pinto ay laging bukas. Ang isang yon ay tila may itinatagong sekreto. Isang gabi, habang nagpupunas ng sahig sa pasilyo, nakita niya si Ramon na naglalakad ng palihim. Mukha itong ninenerbiyos, lumingon-lingon na parang may hinahanap. Mabilis na nagtago si Adrian sa isang madilim na sulok. Nakita niyang inilabas ni Ramon ang isang susi. Binuksan nito ang pinto ng lumang opisina at pumasok. Sumilip si Adrian. Nakita niya ang likod ng kanyang tiyuhin nakatayo sa harap ng isang bakal na filing cabinet. May kinuha itong isang makapal na brown folder. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Iyon na siguro yon. Ang mga papeles, ang ebidensya. Dahan-dahan siyang gumapang palapit, sinusubukang silipin kung ano ang laman ng folder. Papalabas na si Ramon ng pinto. Ito na ang pagkakataon niya. Kaunti na lang, Adrian. Ang boses ay malamig at matalim, parang isang patalim sa kanyang likuran. Nanigas si Adrian. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Lorna. Nakapamaywang, ang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Anong ginagawa mo dyan? Ang puso ni Adrian ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ang lamig ng boses ni Lorna ay sapat na para palamigin ang buong pasilyo. Sa isang iglap, kinalma niya ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy ang pagpapakumbaba. Ah, tita, sagot niya, hindi direktang tumitingin, na parang isang tunay na utusan na nahihiyang tumingin sa amo. Nagpupunas lang po ng sahig. May nakita po kasi akong mantsa na mahirap tanggalin.
Itinuro niya ang isang bahagi ng sahig na malinis naman. Tiningnan siya ni Lorna ng matagal. Ang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Si Ramon naman ay mabilis na isinara ang pinto ng opisina at nagmamadaling bumaba. Bit-bit ang folder na parang takot na madamay. Sa wakas, nagsalita si Lorna. Tapusin mo na yan at bumalik ka na sa kwarto mo. At huwag kang pagalagala sa mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Baka kung ano pa ang masira mo. Opo, tita, sagot ni Adrian. Habang naglalakad palayo si Lorna, huminga ng malalim si Adrian. Nakaligtas siya, pero alam niyang tumitindi ang paghihinala nito. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Ang folder na yon, naroon ang lahat ng kasagutan. Pero paano niya iyon makukuha? Kailangan niya ng tulong mula sa labas. Iisang tao lang ang nasa isip niya. Kinabukasan, sinuwerte siya. Inutusan siya ni Lorna na mamalengke. Bilisan mo, sabi nito. Iniabot sa kanya ang listahan at eksaktong halaga ng pera. At huwag kang mag-iisip na tumakas. Alam ko kung saan hahanapin ang mag-ina mo. Ang banta ay laging nandoon, parang isang asong nakabantay. Ngunit para kay Adrian, ito ay isang pagkakataon. Pagdating sa palengke, sa gitna ng ingay ng mga tindera at mamimili, humanap siya ng isang tagong sulok sa likod ng bilihan ng isda. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at mumurahing cellphone na naitago niya, ang tanging pag-aari na hindi niya naibenta. Nanginginig ang mga daliri niyang idinayal ang isang numero mula sa kanyang memorya. Isang ring. 2. Tapos, isang pamilyar na boses. Hello? Mateo? Tol, si Adrian to. Narinig niya ang pagkagulat sa kabilang linya. Adrian, tol. Kumusta ka na? Nabalitaan kong umuwi ka na raw. Saan ka nagsuot? Mahabang kwento, tol, sabi ni Adrian. Ang boses niya ay nagmamadali. Makinig ka. Kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento ni Adrian ang lahat. Mula sa pagdating niya, sa pagkawala ng bahay, sa kalagayan ni Elera at Junior, hanggang sa pagiging utusan niya sa sarili niyang pamamahay. Sa bawat salita ni Adrian, ang masayang boses ni Mateo ay unti-unting napalitan ng pag-aalala, tapos ay ng katahimikan. At nabanggit ni tita ang pangalan ng isang Don Rafael. Pagtatapos ni Adrian, isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula kay Mateo. Don Rafael? Adrian, masalimuot yang pinasok mo. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo siya? Hindi personal. Pero dito sa munisipyo, malakas ang pangalan niya. Maraming koneksyon, maraming negosyo. Adrian! Alam kong may mali sa pag-process ng mga papeles ng lupa niyo. Masyadong mabilis. Pero hindi ko kayang makialam. May pamilya rin ako, tol. Delikado. Pagkadismaya, iyon ang naramdaman ni Adrian. Ang nag-iisang pag-asa niya ay tila nagiging takot din. Mateo, sabi ni Adrian. Ang boses niya ay puno ng pakiusap. Naaalala mo ba nung mga bata pa tayo? Noong muntik na tayong malunod sa ilog dahil sa agos? Hinawakan mo ang kamay ko. Ang sabi mo, walang iwanan, tol. Naaalala mo ba? Katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Adrian ang mabigat na paghinga nito. Ang konsensya ng kaibigan niya ay ginising niya. Hindi kita iiwan, Adrian. Mahinang sagot ni Mateo. Pero hindi ko kayang lumaban ng harapan. Hindi ko kaya. Naiintindihan ko, mabilis na sabi ni Adrian. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan ko lang ng isang bagay. Isang pabor. Ano yon? Kailangan ko ng kopya ng deed of sale na ginamit nila. Yung peke, kaya mo bang kumuha ng kopya para sa akin? Narinig ni Adrian ang pag-aalangan sa boses ng kaibigan. Delikado yan, Adrian. Habang si Adrian ay nakikipaglaro sa anino sa loob ng bahay na dapat ay sa kanila, si Elera naman ay sumasabak sa sarili niyang giyera
sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang larangan ng digmaan ay ang isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Ang kalaban niya ay ang walang tigil na init mula sa kalan, ang singaw ng kumukulong sabaw na dumidikit sa kanyang balat, at ang pagod na unti-unting gumagapang sa kanyang mga buto mula umaga hanggang gabi. Dito, ang bawat hugas ng pinggan, bawat hiwa ng gulay ay isang paraan para may maihain siya sa kanilang munting lamesa. Mayroon ding ibang uri ng kalaban, ang mga tsismosa. Naku, Aling Elara, nakita mo ba si Ma'am Lorna kahapon? Ang ganda ng suot. Galing pa raw sa Maynila. Sabi ng isang babaeng kumakain ng pansit. Siyempre, mayaman na eh. Swerte talaga yung mga kamag-anak nilang nasa abroad. No? Sagot naman ng kasama nito na may kasamang pasimpleng sulyap kay Elara. Ngumingiti lang si Elara. Isang matipid na ngiti na natutunan na niyang isuot na parang isang uniforme. Talaga po? Mabuti naman po para sa kanila. Sa loob-loob niya, ang bawat salita ay parang maliliit na karayom. Ang pakikipagplastikan ay isa ring uri ng pagtitiis, pero lahat ng pagod at sakit na yon ay nawawala pagdating ng hapon. Dahil sa hapon, dumadating ang kanyang lakas. Nay! Ang sigaw ni Junior mula sa labas ng karinderya ay ang musika sa kanyang pandinig. Sinalubong niya ang anak ng yakap, inamoy ang buhok nitong amoy araw. Pero nang humiwalay ito, nakita niya ang pamumula sa mga mata nito. Umiyak ang anak niya. Anak, anong nangyari? Hindi sumagot si Junior. Yumakap lang ito ulit. Isinubsob ang mukha sa bestida ng ina. Niyaya niya ito sa isang sulok, sa likod ng tindahan, kung saan sila lang ang tao. Junior, kausapin mo si nanay. Inaway ka ba? Umiling ang bata. Humikbi ito. Sabi po ni Marco, anak daw po ako ng magnanakaw. Kasi raw po ninakaw niyo daw yung bahay ni Lola. Para itong isang suntok na hindi nakita ni Elara na darating. Ang kasinungalingan ni Lorna ay umabot na hanggang sa mga bata. Sinisira ang inosenteng mundo ng kanyang anak. Ang puso niya ay nagdugo para kay Junior, pero imbes na magalit, huminga siya ng malalim. Lumuhod siya para magpantay sila ng anak. Hinawakan niya ang maliliit nitong mga balikat. Anak, makinig ka kay nanay, sabi niya. Ang boses ay mahinahon pero matatag. Tumingin ka sa mga mata ko. Hindi tayo magnanakaw. Tiningnan niya ang luha ang mga mata ni Junior. Ang magnanakaw, anak, ay yung mga taong kumukuha ng mga bagay na hindi kanila at darating ang araw. Pakinggan mo si nanay. Darating ang araw, isasauli nila ang lahat. Sa di kalayuan, si Aling Nena, ang mabait na may-ari ng karinderya, ay tahimik na nagmamasid. Narinig niya ang usapan. Isang guhit ng awa at pag-aalala ang dumaan sa kanyang mukha. Kinagabihan, habang nagliligpit na si Elara, isang batang lalaki na tagahatid ng tubig ang lumapit sa kanya. Ate Elara, may nagpapabigay po. Iniabot nito ang isang brown na sobre pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Kumunot ang noo ni Elara. Sino ang magpapadala sa kanya ng sulat? Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan nito. Sa loob, isang Xerox copy ng isang dokumento, isang deed of sale, at sa ibaba nito, may ilang salitang nakasulat kamay sa isang pamilyar na sulat. Ingat kayo! Galing kay Mateo. Napatigil sa paghinga si Elara. Hawak niya ngayon ang isang piraso ng kanilang laban. Isang piraso ng katotohanan, isang piraso ng panganib. Gabi. Ang katahimikan sa likod bahay ay binabasag lang ng huni ng mga kuliglig. Walang nangahas na umimik. Sa loob ng masikip na kwarto ni Adrian, sa liwanag ng kanyang mumurahing cellphone, inilatag ni Elara ang Xerox copy ng dokumento sa isang maliit na mesa. Nagkita sila ng palihim, isang delikadong pagkikita
na sinuong nilang dalawa. Ang bawat anino ay tila isang kaaway, ang bawat tunog ay isang banta. Galing kay Mateo. Bulong ni Elara. Kinuha ni Adrian ang papel. Ang mga kamay niya, na sanay sa grasa at bakal ng oil rig, ay naging kamay ng isang investigador. Pinag-aralan niya ang bawat letra, bawat linya. Ito na nga, isang deed of absolute sale. Malinaw na nakasaad ang pangalan ng kanyang ama bilang nagbenta at ang pangalan ni Ramon at Lorna bilang bumili. May mali. Tingnan mo to, Elara, sabi ni Adrian. Itinuturo ang pirma sa ibabaw ng pangalan ng kanyang ama. Ang pirma ni Itay. Kilalang kilala niya ang pirma na iyon. Ang pirma sa bawat report card niya noong elementarya. Ang pirma sa bawat liham na ipinapadala sa kanya. Sa unang tingin, mukha itong perpekto. Pero sa masusing pagsusuri, nakita niya ito. Isang bahagyang panginginig sa dulo ng isang letra. Isang hindi natural na pagdiin ng ballpen sa isang kurba. Pineke nila, sabi ni Adrian, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Hindi ganito pumirma si Itay. Ito ang pirma ng isang taong takot magkamali. Hawak na nila ang isang piraso ng katotohanan, pero alam ni Adrian na hindi ito sapat. Isang Xerox copy lang ito. Madaling sabihin na gawa-gawa lang. Kailangan niya ng original. Kailangan niyang mapatunayan ang pandaraya. At alam niya kung nasaan ang original. Nasa loob ito ng nakalak na kwarto. Sa loob ng brown folder na hawak-hawak ng kanyang tiyuhin. Pero paano siya makakapasok? Ang pagkakataon ay dumating sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Isang Biyernes, umalis si Lorna. May dadaluhan daw itong mahalagang meeting ng Asosasyon ng mga Mayayaman sa Bayan. Naiwan si Ramon na noong umaga pa ay nagrereklamo na ng matinding sakit ng ulo. Bandang tanghali, habang nag-aayos ng mga halaman si Adrian sa hardin, narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa loob. Pumasok siya at nakita si Ramon na nakahiga sa sofa na mimilipit habang sapo ang kanyang ulo. "Tito, ayos lang po kayo?" "Ang ulo ko. Parang binibiyak." Daing ni Ramon, namumutla. Isang bahagi ni Adrian ang nagsasabing hayaan na lang siya. Hayaan siyang magdusa, pero nanaig ang pagiging tao niya. O marahil, ito ay bahagi na rin ng kanyang plano. Kumuha siya ng malamig na tubig at gamot. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo nito. Inalalayan niya itong uminom ng gamot. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Adrian, tila bahagyang lumambot si Ramon. Ang dating pagkailag ay napalitan ng isang uri ng pagod na pagsuko. May mga sandaling nakikita ni Adrian ang kislap ng pagsisisi sa mga mata nito bago ito muling takpan ng takot. Takot kanino? Kay Lorna ba? Nakatulugan ni Ramon ang lagnat. Humihinga ito ng malalim. Tatayo na sana si Adrian para bumalik sa kanyang trabaho nang may napansin siyang kumislap sa sahig. Sa tabi ng sofa, isang susi. Nahulog ito mula sa bulsa ng pantalon ni Ramon habang siya ay namimilipit kanina. Hindi ito ordinaryong susi ng pinto. Ito ay luma. Bahagyang kinakalawang. Ang susi sa lumang opisina. Nanigas si Adrian. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na. Ang pagkakataon. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Tanging ang mahinang hilik lang ni Ramon ang kanyang naririnig. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang teritoryo, yumuko siya. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Dahan-dahan niya itong dinampot. Isinilid sa kanyang bulsa nang walang kaluskos at mabilis na tumayo. Hawak na niya ang susi na magbubukas sa lahat ng kasinungalingan. Pero alam niya, ito rin ang susi na maglalagay sa kanya sa pinakamalaking panganib. Ang paghihintay ang pinakamahirap na kalaban. Buong hapon, hawak ni Adrian sa loob ng kanyang bulsa ang susi. Ang malamig na bakal ay parang isang paalala ng panganib at ng pagkakataon. Kailangan niyang hintayin ang tamang oras. Ang oras kung kailan ang bahay ay tahimik,
kung kailan ang gabi ay malalim at ang lahat ay natutulog sa kanilang mga kasinungalingan. Hating gabi, ang tanging maririnig sa buong kabahayan ay ang ugong ng aircon mula sa master's bedroom at ang malayong tahol ng aso. Si Ramon ay mahimbing nang natutulog, bagsak pa rin dahil sa gamot. Ito na ang oras. Dahan-dahan na parang isang multo, lumabas si Adrian mula sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang sa sahig na dati ay pamilyar sa kanya ay tila isang dayuhang teritoryo. Ang bawat anino ay tila isang bantay. Nakarating siya sa ikalawang palapag. Sa harap ng pinto ng lumang opisina, nanginginig ang kamay niyang isinuksok ang susi sa seradura. Isang maliit na klik. Bumukas ito. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto. Iniwan lang ang isang maliit na siwang para sa kaunting liwanag mula sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa bakal na filing cabinet. Hindi ito nakalock. Binuksan niya ito. At naroon nga, sa pinakaunahan, isang makapal na brown folder. Ang parehong folder na nakita niyang hawak ni Ramon. Mabilis niya itong kinuha, dinala sa isang sulok kung saan natatamaan ng sinag ng buwan mula sa bintana at binuksan. Ang unang dokumento ay ang original na Deed of Sale. Naroon ang pekeng pirma, mas malinaw ngayon sa ilalim ng liwanag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis itong kinuhanan ng litrato. Ngunit habang binubuklat niya ang mga susunod na pahina, ang kanyang dugo ay unti-unting nanlamig. Hindi lang ito tungkol sa pekeng bentahan. Mas malala pa. Nakita niya ang isang tumpok ng mga medical records ng kanyang ama. Mula sa ospital, ilang linggo bago ang petsa na nakasaad sa deed of sale. Ang diagnosis, isang matinding stroke. Nakasulat sa report ng doktor na ang kanang kamay ng kanyang ama, ang kamay na ginagamit nito sa pagsulat, ay halos paralisado na. Imposibleng makapirma ito ng ganoon kalinaw. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Adrian. Hindi lang nila ninakaw ang kanyang lupa. Nilapastangan nila ang alaala ng kanyang ama. Ginamit nila ang kahinaan nito para sa kanilang kasakiman. At sa pinakailalim ng folder, naroon ang pinakamasaklap sa lahat. Isang kontrata, isang kasunduan sa pagitan ni Lorna at Ramon at ng isang lalaking nagngangalang Don Rafael Villanueva. Nakasaad sa kontrata na ang lupa ay ibebenta sa kumpanya ni Don Rafael para tayuan ng isang pabrika. At ang petsa ng final turnover ng lupa, isang linggo pagkatapos ng darating na fiesta ng bayan. Isang ticking clock, isang deadline. Kung hindi siya kikilos, ang lupang minana niya sa kanyang mga ninuno, ang lupang tinayuan ng kanyang mga pangarap, ay magiging isang pabrika na magpakailanman. Habang nanginginig na kinukuhanan ng litrato ang kontrata, isang luma at kupas na larawan ang nahulog mula sa folder. Kinuha niya ito. Isang larawan niya noong siya ay mga 10 taong gulang. Masayang nakaakbay sa isang binatang si Ramon. Ang kanyang tiyuhin na dati niyang tinitingala na parang pangalawang ama. Isang paalala ng isang nakaraan na tuluyan ng sinira at tinraidor. Bigla, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng isang sasakyan na paparating. Ang mga ilaw nito ay sumilay sa bintana ng opisina. Napamura si Adrian sa kanyang isip. Si Lorna. Umuwi ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Narinig niya ang pagbukas ng gate sa ibaba. Ang paghinto ng makina. Ang kalabog ng pinto ng sasakyan. Kailangan na niyang umalis. Mabilis niyang isinilid ang lahat pabalik sa folder. Ibinalik ito sa cabinet at dahan-dahang lumabas ng opisina. Isinara niya ang pinto. Pero sa kanyang pagmamadali, hindi niya ito nailak ng maayos. Habang pababa siya ng hagdanan, narinig niya ang boses ni Lorna sa sala. At narinig niya ang sarili niyang pangalan.
Siguraduhin mong walang alam yang si Adrian, sabi ni Lorna sa kausap nito sa telepono. At pagkatapos, narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa hagdanan. Papunta ito sa direksyon niya. Isang maling galaw lang sana, isang kaluskos, isang pag-ubo. Tapos na sana ang lahat. Mabilis na umatras si Adrian sa dilim ng pasilyo habang paakyat si Lorna. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto ni Ramon. "Lorna, ikaw na ba yan, mahal?" Tanong ni Ramon. Ang boses ay mahina pa rin dahil sa sakit. Ang atensyon ni Lorna ay naiba. "Oo, ako na. Bakit gising ka pa?" Pumasok ito sa kanilang kwarto at sa pagkakataong yun, nagmadaling bumaba si Adrian. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakaligtas siya. Hawak na niya ang ebidensya sa kanyang cellphone. Ngayon, kailangan niya ng perpektong entablado para ilantad ang lahat. At alam niya kung ano ang entabladong yon. Ang darating na fiesta ng bayan. Nalaman ni Adrian mula sa mga usapan ng ibang katulong na naririnig niya ang isang napakahalagang detalye. Ang kanyang tita Lorna, sa sobrang pagpapasikat nito sa komunidad, ang nahirang na hermana mayor ng fiesta. Siya ang magiging sentro ng atensyon. Siya ang magiging reyna ng gabi. Isang nga ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Perpekto. Kung gaano kataas ang kanyang paglipad, ganoon din kalakas ang kanyang magiging pagbagsak. Hindi niya pwedeng basta na lang ilabas ang mga litrato. Kailangan niyang ihanda ang isip ng mga tao. Kailangan niyang sirain ang reputasyon ni Don Rafael bago pa man ito makatuntong sa kanilang bayan. Gamit ulit ang kanyang mumurahing cellphone, nagpadala siya ng isang text message kay Mateo. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos na may kasamang impormasyon. "Tol, ikaw lang makakagawa nito. Ikalat mo sa munisipyo ang pabrika na itatayo ni Don Rafael sa lupa namin. Isang pabrika ng kemikal, malalaso ng ilog, masisira ang sakahan, magkakasakit ang mga tao. Ikalat mo na parang apoy." Ito ang kanyang sandata. Ang takot. Mas malakas pa sa anumang legal na dokumento, ang takot ng mga tao para sa kanilang kalusugan at kabuhayan. Kinabukasan, nagsimula na ang bulungan. Mula sa mga empleyado ng munisipyo, kumalat sa mga chuper ng tricycle hanggang sa mga nagtitinda sa palengke. Ang dating balita tungkol sa isang malaking investment ay naging isang madilim na babala. Nagsimulang magtanong ang mga tao, sino si Don Rafael? Bakit niya sisirain ang kanilang bayan? Isang hapon, nagkita sina Adrian at Elera. Ang tagpuan nila sa loob ng simbahan, sa harap ng altar. Ang lugar kung saan sila nangako sa isa't isa. Walang masyadong salita. Umupo lang sila sa isa sa mga bangko, magkahawak kamay. Hindi nila pinag-usapan ang plano. Hindi nila pinag-usapan ang panganib. Sa katahimikan ng banal na lugar na yon, ipinagdasal nila ang lahat. Ang kanilang pamilya. Ang kanilang kinabukasan. Humingi sila ng lakas at gabay. Iyon ang kanilang golden moment. Isang tahimik na pagpapatibay ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa at sa may kapal. Isang araw, bago ang fiesta, habang nagdidilig si Adrian sa hardin, tinawag siya ni Lorna. Nakaupo ito sa veranda, umiinom ng tsaa na parang isang reyna. Isang ngiting demonyo ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Adrian," sabi niya, ang boses ay puno ng nakakalokong tamis. "Po, tita? Dahil pamilya pa rin naman kita at dahil mabait ako ngayon, may espesyal akong trabaho para sa'yo bukas sa fiesta." Kinabahan si Adrian. "Ano po yun, tita?" "Ikaw," sabi ni Lorna. Idinuldol ang daliri sa direksyon niya. "Ikaw ang personal na magsisilbi sa mesa ng pinakaimportanteng bisita natin, ang mesa ni Don Rafael." Ngumiti ito ng mas malapad. "Para naman, makita mo ng malapitan kung ano ang itsura ng totoong yaman.
Ang yaman na hinding-hindi mo na kailanman makukuha. Ang gabi ng fiesta ay isang pagsabog ng ilaw, tunog at kulay. Ang plaza ng bayan ay napuno ng mga banderitas, mga naglalakihang parol, at amoy ng sari-saring pagkain. Sa gitna ng entablado, isang banda ang tumutugtog ng masayang musika. Pero para kay Adrian, ang lahat ng ito ay ingay lamang. Isang malaking palabas kung saan siya ang isa sa mga pangunahing aktor sa likod ng entablado. Nakasuot siya ng puting polo at itim na pantalon. Ang uniforme ng mga waiter, ang dating may-ari ng lupa, ay isa na ngayong tagapagsilbi sa sarili niyang piyesta ng paghihiganti. Sa pinakagitna ng plaza, nakapwesto ang isang mahabang mesa na nakalaan para sa mga espesyal na panauhin. At sa gitna ng mesang iyon, sa isang upuang parang trono, nakaupo ang Hermana Mayor, si Tita Lorna niya. Nakasuot ito ng isang magarbong gown na kumikinang sa bawat galaw. Ang mukha ay makapal sa makeup at pagmamataas. Sa tabi niya ay si Ramon na hindi mapakali sa kanyang suot na barong Tagalog. At sa kabilang tabi, ang isang lalaking nasa edad 50, may malaking tiyan at mayabang na tindig. Si Don Rafael. Nagsimula ang plano ni Adrian habang abala ang lahat sa pagsasaya. Ang chismis na pinakalat ni Mateo ay gumapang na parang lason sa buong plaza. Narinig ni Adrian ang mga bulungan mula sa mga mesang pinagsisilbihan niya. Siya ba yun? Yung Don Rafael? Oo, mukha pa lang. Mukhang pera na. Totoo kaya yung balita tungkol sa pabrika ng chemical? Naku, delikado yan sa mga anak natin. Ang mga buto ng pagdududa ay naitanim na. Ngayon, kailangan na lang itong diligan. Lumapit si Adrian sa mesa ni Lorna. Bitbit ang isang tray ng mamahaling alak. Ang kanyang mga kamay ay kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Wine, sir? Alok niya kay Don Rafael. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang basahan at tumango. Habang nagsasalin si Adrian, sinadya niyang mapatingin sa isang grupo ng mga opisyal ng barangay na nakaupo sa kalapit na mesa. Naroon si Kapitan. Ito na. Sa isang kalkulado at mabilis na galaw, isinadya niyang matapilok. Ang tray ay tumagilid at ang mamahaling pulang alak ay tumapon. Hindi kay Don Rafael, kundi sa puting-puting damit ng isang kagawad. Ano ba? Sigaw ng kagawad. Nagsimula ang komosyon. Nagsitayuan ang mga tao sa paligid. Pasensya na po. Pasensya na po. Sabi ni Adrian, paulit-ulit, habang natatarantang pinupunasan ng tissue ang damit ng opisyal. Ang gulo ay nakaagaw ng atensyon, eksakto sa lugar na gusto niya. Walang kwenta. Saan mo ba pinulot ang utusan na to, Lorna? Galit na sabi ni Don Rafael. Si Lorna ay namumula sa hiya at galit. Pasensya na, Don Rafael. Itong pamangkin ko kasi, lampa talaga. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatingin sa kanila, nagtama ang mga mata ni na Adrian at Ramon. Sa isang saglit na yon, walang pagkukunwari. Nakita ni Adrian ang matinding takot at pagsisisi sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Isang tahimik na mensahe ng patawad. Nahuli na ang lahat. Tiningnan ni Adrian ang paligid. Hinahanap ang isang mukha. Sa gitna ng maraming tao, nasaan si Elera? Hindi niya ito nakita mula pa kaninang simula. May sarili ba itong plano? Ang kaba ay bahagyang kumurot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng gulo, habang akmang sisigawan na muli ni Lorna si Adrian, isang boses ang pumailan lang. Mas malakas kaysa sa musika ng banda. Isang boses na pamilyar, hindi sa mga mayayaman, kundi sa mga ordinaryong tao. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya kung saan nagtatrabaho si Elera, ay biglang tumayo mula sa kanyang mesa sa di kalayuan. Siya ay isang simpleng babae na bihirang magsalita. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Lahat ay napatingin sa kanya. Huminto ang bulungan. Maging ang banda ay napahina ang tugtog.
Itinuro niya ang mesa ni na Lorna. Ang kanyang daliri ay hindi nanginginig. Mayor, Hermana Lorna, pasensya na po sa abala, pero may gusto lang po akong linawin. Tungkol sa lupang yan. Ang buong plaza ay natahimik. Maging ang Hermana Mayor, si Lorna ay natigilan sa biglaang pagtayo ni Aling Nena. Sinubukan niyang bawiin ang kontrol ng sitwasyon. Aling Nena, ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka na yata. Umupo ka na at baka mapahiya ka lang, sabi ni Lorna. Pilit na pinapatamis ang boses pero bakas ang pagbabanta. Pero hindi natinag si Aling Nena. Tumingin siya ng diretso sa mayor. Mayor, hindi po ako lasing. At hindi po ako nagsisinungaling. Huminga siya ng malalim. Narinig ko po mismo sa bibig ni Ginang Lorna noong isang linggo habang kumakain siya sa karinderya ko. Ipinagyayabang niya kung gaano siya katalino at kadiskarte, kung paano niya nakuha ang lupa ng pamangkin niyang walang utang na loob para sa isang maliit na halaga lang. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga tao. Ang salitang walang utang na loob na itinuturo kay Adrian ay isang matinding akusasyon. Sinungaling, sigaw ni Lorna. Napatayo na. Gawa-gawa mo lang yan dahil inggit ka. Hindi po siya nagsisinungaling. Isang boses, mahinahon pero matatag. Ang pumutol sa sigaw ni Lorna. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan nito. Mula sa gilid ng plaza, naglalakad palapit si Elara. Hindi siya nakasuot ng magarbong damit. Isa lang siyang simpleng ina na may suot na determinasyon sa kanyang mukha. At sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Junior. Diretso siyang naglakad papunta sa mesa ng mga opisyal. Hindi siya tumingin kay Lorna. Hindi siya tumingin kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mayor at sa kapitan ng barangay. Mayor, kapitan, sabi niya. Inilalapag sa mesa ang ilang mga papel. Hindi po nagsisinungaling si Aling Nena. Ito po ang kopya ng deed of sale at ito po ang medical records ng biyenan kong pumanaw na. Patunay na imposible siyang makapirma noong panahong iyon dahil paralisado na ang kanyang kanang kamay. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Kinuha ng mayor ang mga papel. Ang kanyang noo ay nakakunot. Sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaki ang tumayo mula sa isa sa mga mesa sa likuran. Si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga binti, pero ang kanyang boses ay buo. Ako po si Mateo Reyes, sabi niya. Nagtatrabaho sa assessor's office at kinukumpirma ko po. May anomalya sa pagproseso ng mga papeles na yan. Minadali po ito sa utos ng mga taong makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Don Rafael, na ngayon ay nakasimangot na, tila nadadamay sa isang eskandalong hindi niya gusto. Ang mga testimonya, ang mga dokumento, ang mga bulungan, lahat ay nagsasara palibot kay Lorna na parang isang pader. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Adrian ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Tumingin siya sa ibaba. Si Junior. Bumitaw ito sa kanyang ina at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama, isang tahimik na pagpapakita ng suporta na nagsasabing, "Nandito ako, Tay?" Sa hawak na yon, humugot ng lakas si Adrian. Hindi na ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng batang ito. Si Lorna, na corner at wala nang masabi, ay parang isang hayop na nasukol. Tiningnan niya si Aling Nena na may pagkamuhi. Tiningnan niya si Elara na may pagkasuklam. Tiningnan niya si Mateo na may pagbabanta. At sa huli, ang kanyang mga mata, na puno ng lason at galit, ay tumuon sa isa lang na tao. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sumigaw siya, isang sigaw na narinig sa buong plaza. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Magasinunggaling inggit lang kayo. Akin ang lupa. Ako ang naghirap para dito.
Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. At ikaw, hayop ka. Dapat hindi ka na lang bumalik. Ang sigaw ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Pagkatapos ay namatay at ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa lahat. Bawat mata ay nakatuon sa kanya, ang Hermana Mayor na naging sentro ng isang iskandalo. Sa gitna ng katahimikang yon, dahan-dahang humakbang si Adrian. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Kalmado siyang naglakad palapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Lorna, kundi sa mikroponong ginamit para sa mga anunsyo kanina. Kinuha niya ito. Pagkatapos, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang luma at mumurahing cellphone. Itinapat niya ang cellphone sa mikropono. Hindi niyo po kailangang sumigaw, tita, sabi niya. Ang boses ay kalmado, pero umabot sa bawat sulok ng plaza. Nakarecord po ang lahat. Pinindot niya ang play. Ang sigaw ni Lorna, ang sarili niyang boses, ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas, mas nakakakilabot sa pamamagitan ng mga speaker. Magasinunggaling, inggit lang kayo. Akin ang lupa. Ako ang naghirap para dito. At ikaw, hayop ka. Dapat hindi ka na lang bumalik. Ang pag-amin na binitawan dahil sa galit ay naging isang ebidensyang hindi maikakaila. Ipinarinig sa buong bayan. Ang mga bulungan ay naging hayagang paghuhusga. Ang mga tao ay umiling, napailing sa kahihiyan para sa kanya. Si Don Rafael, na napagtantong siya ay nasa gitna ng isang gumuguhong barko, ay mabilis na tumayo para iligtas ang sarili. This is unacceptable. Sigaw niya tila isang inosenteng biktima. Hindi ko alam na ganito pala ang klase ng mga taong kanegosyo ko. I'm pulling out of this deal. Mayor, I expect you to handle this matter. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod, kasama ang kanyang mga alalay, at nilisan ang plaza na parang walang nangyari. Iniwan si Lorna. Iniwan siyang mag-isa. Ang huling haligi ng kanyang kapangyarihan ay gumuho na. Si Ramon, na kanina pa nakayuko, ay hindi na nakayanan ang bigat ng lahat. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang malakas na iyak. Napaluhod siya sa damuhan. Sa harap ng lahat, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at sipon. Adrian, iho, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Ngunit si Adrian ay hindi na nakatingin sa kanya. Hindi rin siya nakatingin kay Lorna. Ang kanyang tiyahin ay nakatayo pa rin, parang isang estatwang nabasag. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang blangkong pagkagulat. Wala na siyang masabi. Ang tanging nakikita niya ay ang daan-daang pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na may paghanga, kundi may pagkutya. Walang kulungan na mas masikip kaysa sa kahihiyan sa harap ng iyong komunidad. Iyon ang hustisya ng hiya. Hindi na kailangan ni Adrian na manatili pa. Tapos na ang laban. Kalmado siyang lumapit sa kanyang mag-ina. Niyakap niya sila. Nang mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ni Elara at sa ulo ni Junior. Sila ang kanyang tagumpay. Sila ang kanyang tahanan. Tapos na! Bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Uuwi na tayo. Tumalikod sila. Magkahawak kamay ang pamilya. Naglakad sila palayo sa entablado ng gulo. Tinalikuran nila ang umiiyak na si Ramon. Tinalikuran nila ang tulalang si Lorna. Tinalikuran nila ang mga taong nagbubulungan. Iniwan nila ang isang buhay na gumuho para magsimula ng isang bago. Makalipas ang isang taon, hindi na binalikan ni na Adrian at Elara ang malaking bahay. Ang lupa na binili muli ng LGU, Local Government Unit, mula kay Don Rafael, na kinalaunan ay nag-back out sa negosyo dahil sa iskandalo, ay ginamit para sa mga proyekto ng komunidad. Hindi na sila humingi ng anumang kompensasyon. Para kay Adrian, ang pagbawi ng pangalan ng pamilya
at ang muling pagkakaisa ng mag-anak ay sapat na. Sa halip, ginamit nila ang maliit na ipon ni Elara at ang tulong ng ilang kaibigan, kabilang na si Mateo, para magtayo ng isang mas maliit, mas simpleng bahay sa ibang bahagi ng lupa. Isang lupa na dati ay bahagi lang ng bakuran ng kanilang ninuno. Mas maliit ito, oo, hindi kasing gararang dating bahay, pero sa bawat tabla na idinikit, sa bawat pako na ibinaon, naroon ang pawis at pagmamahal. Ito ang kanilang bagong simula. Ito ang tunay na pundasyon ng kanilang tahanan. Katabi ng kanilang bahay, nagtayo si Elara ng isang maliit at malinis na karinderya. Elara's lutong bahay. Mabilis itong naging paborito ng mga tao. Ang pagkain ay masarap at ang nangiti ni Elara ay laging totoo. Ang dating babaeng tahimik at sunod-sunuran ay naging isang negosyanteng puno ng kumpiyansa. Si Adrian naman, nakahanap ng trabaho sa isang lokal na kooperatiba. Mas mababa ang sahod kumpara sa abroad, pero ang bawat gabi ay umuuwi siya sa yakap ng kanyang asawa at sa tawanan ng kanyang anak. Ang presensya niya ang pinakamahalagang kayamanan. Isang hapon, habang nagliligpit na si Elara sa karinderya, may isang anino ang lumapit sa kanila. Isang matandang lalaki, baluktot na ang likod, at mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng 1 taon. Si Ramon. Mag-isa siya. Wala na si Lorna. Balita'y lumipat na raw ito sa ibang probinsya. Hindi na kayang harapin ang kahihiyan sa kanilang bayan. Naupo si Ramon sa isang bakanting silya. Hindi ito umimik. Nanginginig ang mga kamay nito. Lumapit si Adrian. Sa loob niya, mayroon pa ring bahid ng galit, ng sakit. Pero sa harap ng isang lalaking malinaw na nagsisisi, ang puso niya ay hindi na kasing tigas. Hindi siya nagtanong kung bakit ito naroroon. Kumuha lang siya ng isang basong tubig mula sa lamesa at iniabot dito. "Salamat sa pagdalaw, Tito," sabi niya. Ang boses ay kalmado. Hindi ito isang pagpapatawad na sinabi sa salita, kundi isang pagtanggap, isang simpleng gesture ng pagsasara ng kabanata. Ang mga mata ni Ramon ay napuno ng luha. "Patawarin mo ako, Adrian. Patawarin mo ako." Ngumiti lang si Adrian. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Pero ang pagtanggap na ang isang tao ay nagsisisi at ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit, iyon ang simula. Kinagabihan, sa kanilang bagong tahanan, nakaupo si Adrian, Elara, at Junior sa hapagkainan. May simpleng hapunan sila, pero mas masarap pa sa anumang handa sa pinakamamahaling restaurant. "Ang sarap mo talagang magluto, nanay," sabi ni Junior, punong-puno ang bibig. Ngumiti si Elara. "Salamat, anak, basta para sa inyo." Tumingin si Adrian sa kanyang pamilya. Walang kasing halaga ang sandaling ito. Natuto sila. Natuto si Adrian na ang tiwala ay dapat ibigay ng may pag-iingat. Natuto si Elara na ang kanyang boses at lakas ay mahalaga. At natuto si Junior na ang totoong yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay ang pagmamahalan, ang tiwala, ang katatagan, at ang kapatawaran. Ito ang mga bagay na hinding-hindi na muling magigiba.